Kasi nung sabi nila sa akin na sila na bahala mag-process doon sa kanila ng 9,250. So nakita na yan noon pa, yung sinasabing violation doon sa LTO. So, possible yan. May Monday pa siya babalik. Matagal na tong problema na to. Akala ko nangako na kayo na babayaran ninyo. Bakit nagkakaproblema doon sa pagbayad mismo? Paano kung mahuli si Sir mamaya? Paano kung mahuli si Sir bukas? Paano kung mahuli si Sir ng the following week? Magiging sagot mo ng motor trade yun? There should be a sense of urgency dito. Malilitaw po na nakagawa po sila ng panlilinlang estafa dahil nangako sila na yung bibiling unit, ginawang calcul po, kung pwedeng gamitin doon sa layuning paggagamitan. Ito hindi po magamit. Di kung gusto mo, i-recommend na lang namin ni Sir na ibalik na lang niya yung motor. Sana wag naman ganun. Isettle na dapat ni Motor Trade. That's your problem on the side of Motor Trade and not his. Why let the customer wait? June 16, pumunta ako sa Motor Trade, Camaro Branch para kumuha ng motor na second hand. Ang dahilan po ng pagkuha ko para may magamit po ako sa aking hanap buhay. June 27, pumunta ako ng LTO para may parehistro yung motor. Habang ako'y nasa LTO po, nalaman ko pong may pass issue po siya sa dati niyang may-ari. Then, ang nilabag niya pong batas, yung disregarding traffic sign. Ang sabi sa akin ng LTO, kailangan mo nang bayaran yung multa na 9,250 upang tuluyang mairehistro ang motor. Pumunta po agad ako sa Motor Trade upang sabihin sa kanila na may pass issue po yung dating may-ari ng motor. Ang sabi po sa akin ng Motor Trade Camaro Branch na sila na lang daw po ang magpa-process. Hanggang sa umabot po ng 7 weeks, walang nangyayari. Nananawagan po ako kay Sir Ben Tulpo at kay Sir Carl Tulpo at sa Bitag na sana matulungan po ako sa aking problema. Kasi po, hindi naman po kasama sa inutang kong motor yung pass issue ng unang may-ari. At ngayon po, ako yung ginigipit na magbayad. Tawagan na lang si Motor Trade, alamin kung bakit. And then, maybe get other resource persons, maybe LTO or DTI or something na pwede pang kunin. Okay, sir. Ng RP. Or if not, pwede din attorney Batay. Anong klaseng motor yung binili mo dun sa Motor Trade? Bergsman po na repo po. Anong dahilan kung bakit mo sa binili? Kasi sarili nga po kumuha ng motor para magamit ko sa paghanap buhay ko sa trabaho. Paghanap buhay? Ano ka ba? Parang sa isang ride-hailing app. Opo. So nagbubook sila and then ikaw nagda-drive. Tama ba? Opo, sir. Tapos, nung nakipag-transact ka sa Motor Trade, ano yung naging usapan naman doon? Kasi nung sabi nila sa akin na sila na bahala mag-process doon sa kanila ng 9,250. So nakita na yan noon pa? Yung Opo, sinasabing violation doon sa LTO. And then, kasi nung nabili mo na, nagkaroon ng problema. Hindi pa po siya tapos, sir. Ano pa lang siya eh. Magto 2 months pa lang itong 16. Kaso hindi ko nga, ang na-worried po ako na tumatagal yung araw, hindi ko na papagkitaan. Pagkatapos naman nung transaction mo doon sa Motor Trade, binigay ng motor, pagdating naman daw doon sa papeles yung pag-transfer of title or something, kung ano man yung deed of sale, sino daw mag-aasikaso ng pag-process? Sila na lang daw po. Si Motor Trade din daw mag-process yung pag-transfer ng ownership. Galing doon sa dating may-ari, sa'yo. So, yun yung naging usapan kung saan ay dapat yung papeles, lahat asikasuhin ng sinasabing Motor Trade, saka ibabato sa iyo yung sinasabing motor and papeles. Dapat sila na mag-aayos nun kasi unang-una sa kanila ng ganing motor. Tama ba? Pagkatapos nung nakuha mo na, nagamit mo na, so ano naman yung sinabi ng Motor Trade nung nalaman mo dun sa LTO na may problema? Sabi nila, kung may pera daw po, abunuhan ko daw muna. Nung tinanong ko naman na, pag inabunuhan ko yan, kailan nyo po ba ibabalik sa akin na saktong araw? Ano sabi nila? Hindi daw po nila alam kasi sinusunod lang daw po nila yung proseso nila. Hindi nila alam, bagkus pero sinasabi, abunuhan mo daw. Oo. Pero ikaw, aware ka naman na repossessed yung motor? Opo, ma'am. Okay. Magkano yung motor na binili mo? 60 plus, ma'am. Okay, ang usapan kasi ata pagka repossessed, all in na, kumbaga, pati dokumento, sila mag-aasikaso. Opo. Ganun ba rin ba pagka repossessed or Opo, pagka original? ganun pa rin po sa nila, sa promo nila. Ano yung violation na nakita sa LTO? Disregarding traffic sign. Okay, tapos magkano nga yung total violation na kailangan bayaran? Nung unang punta ko po, ma'am, nasa 9,250. Baka nga po ngayon, malaki na po lalo yun, ma'am. Kasi may ongoing. May araw-araw na patong po yung... Para sa'yo, bilang ikaw yung bumili, na nasistress
na-stress ka dun sa part na yun. Opo, ma'am. Kasi maandar yung monthly ko. Kahit di ko siya nagagamit, maandar yung monthly ko eh. Sa tingin mo ba medyo nagbabaya yung motor trade? Ano ba, pinangako ba sa'yo na Puro aayusin? pangako lang po, ma'am eh. Hanggang ngayon, walang ano eh. Siguro talaga ang makakasagot nito, Sir Carl at Dean, si mismong motor trade. Anong branch ulit yung kinuha na mo to? Yamaha Motor Trade Camaro Branch. Sige, ganito. So, kausapin na natin ngayon yung OIC branch manager ng Motor Trade Fairview Camaro Branch. Magandang umaga po sa inyo. Yes po, hello po. So, ang nangyari kasi dyan, sir, yung motor na binili niya is hindi naman totally alam ni dealer kung saan binaba po yung mga motor na yan for second hand sale. Is hindi po namin talaga natitrace yan, sir, kung may huli siya or wala. So, at it were is kasi kami kapag naglilenta po. Ngayon, sir, so, renewal na ni customer, saka po namin nalaman na meron pong alarma yung dating nagmamayari ng motor. So, syempre, may process po tayo ngayon. Naka-on process naman po siya. Hindi naman po natin iniaalis po yung kumpanya para hindi po Okay, matulungan. ma'am. Di ba dapat yung ginagawa ng motor trade, naintindihan ko naman as is where is, pero dapat yung motor lang yung as is where is. In terms of papers, di ba dapat filter ng motor trade, chine-check nila yung pag-turnover ng maayos ng papeles from the previous owner to the dealer? Kasi mahirap, ma'am, kunwari sa mga situation na ganyan. Paano kung si sir lang yung hindi nagkakaproblema nito, meron pang marami at iba dahil may previous owner nga repossess. Baka may mga violations din na hindi natin alam. So ngayon yung naging learning na. So ngayon out of lahat ng mga second unit namin for trading na tradisyon ng mga OICR na ngayon. Dahil na nagkaroon ng ganyan. So ever since naman wala pa kami ganyan nag-receive. So, simula noon, ma'am, wala pa kayo na-receive na ganitong klaseng problema? Yes po, now pa lang po. Okay, so paano, ma'am, sabihin natin in the future, anong magagawa ninyo para to address the said problem? Pinabunuhan naman na siya ng motor trade. So, babayaran na, ma'am. So, yung mangyayari, yung motor trade, babayaran nitong si Sir Carlito Hernandez para dun sa violation? Yung alarm, yes po. Babayaran na po yung ni dealer po yung yung huli po nito. Okay, which is karapat-dapat naman, ma'am, na dapat bayaran ng sinasabing dealer dahil ang nagka-problema dito is yung papeles na motor na mismong dealer siya nang galing. Okay, so since, ma'am, sabi niyo willing makipagbayad itong si Motor Trade dun sa ating complainant, saan na papapuntahin ba siya sa office? Ano magiging usapan dito, ma'am? Kailangan bumansi sa branch na kung saan siya pumunta para maibigay na po yung para po sa alarm po. Kailan, ma'am, pwede makakuha yung sinasabing bayad? This week po or next week po. May specific ba kayo na araw, ma'am? Kasi mas maganda talaga na may specific. Kasi matagal na yung nag-aantay itong si Sir. Hindi ba pwede ngayong araw mismo? Wala kasi yung manager ko, sir. Wala pong in-endorse sa akin ngayon. So, possible yan. By Monday pa siya babalik. Monday na lang po siya. Ma'am, matagal na tong problema na to. Akala ko nangako na kayo na babayaran ninyo. Bakit nagkakaproblema doon sa pagbayad mismo? Kasi yung for approval kasi sir, yung inaantay namin para sa budget. So, hindi pa approve, Ma'am Shirley? Po. Hindi pa rin ba approve hanggang ngayon? Last Okay week, na po. approve na. O, asa ng pera? Okay na po. Tutulong na po kami kasi medyo parang sa totoo lang ayaw namin gamitin yung word na napakabagal pero gano'n na lumalabas dito. Opo, alam po nabigay na po sa manager ko po yung... O, asan si manager? Asan po yung Meron manager? lang po silang seminar ngayon po. Dala-dala niya yung pera? Yung 9,000? Bit-bit niya? Hindi ko lang po alam kung saan po niya tinatapos. Para mas mabilis, ang para sa akin, I will give you until today or if not tomorrow to settle this person. Kasi una-una, ma'am, customer nyo to, huwag nyo sasabihin kung ano lang sa tingin nyo yung oras na dapat. Paano kung mahuli si sir mamaya? Paano kung mahuli si sir bukas? Paano kung mahuli si sir ng the following week? Magiging sagot man ng motor trade yon. Yun ang ibig sabihin ko, ma'am, there should be a sense of urgency dito. Kasi isa siyang customer, nagbabayad sa inyo monthly, di kung gusto mo, i-recommend na lang namin ni sir na ibalik na lang niya yung motor. Sana wag naman ganon. I-settle na dapat ni motor trade. Kasi nakapagbayad na din siya kahit paano ng 1 month or 2 months, it's common courtesy, ma'am, na dapat si motor trade ay dapat magsisika para bayaran siya. That's your problem on the side of motor trade and not his. Why let the customer wait? Di ba po ba, ma'am? Ano ko rin ang sir, kung tomorrow po. Tomorrow. Sige sir, tomorrow po. So tomorrow niyo ipapangako. Gusto ko, ma'am, bukas kasi
Mas maganda na matapos na kaagad, masettle na. Mapagbibigyan namin kayo hanggang tomorrow. Okay? Thank you po. Okay, sige ma'am. Maraming salamat. Gusto ko lang i-point out na kaya hindi natin ginigipit yung motor trade. Matagal na po namin itinawag sa opisina nila yung kasong to. Nangako sila na babayaran na raw. Tapos today, Correct. iba ang statement nila, Sir Carl, kasi hodang nawawala daw ang manager, nasa seminar. 9,000 pesos lang po ang hinihingi ng complainant natin para ma-clear yung violation. So, kailangan talaga, sabi mo nga, with urgency, kailangan bayaran na nila agad yun. Kasi nakikita ko dito, no, kung hindi pa tayo nang himasok, parang hindi nila aayusin tong problema na to. Ikaw ba, nung hindi ka pa lumapit sa bitag, nahihirapan kang kausapin tong ano? Ilang linggo ka pinaghintay? 7 weeks na po. So, ilang buwan din yun? Mahigit isa't kalahating buwan. So, kung hindi ka pa lumapit sa amin, hindi ka kakausapin itong motor trade. Okay, ganito. Tawagan na natin si Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Yes, sir. Kailangan tungkulin responsibilidad po ng dealer na tiyakin na yung kanyang mga pinagbibiling unit malinis. Hindi po pwede yung sasabihin niyang as is where is yan. Sila ang may kasalanan yan. Hindi nila chinek up. Hindi po Unang-una po, segunda mano yung pinagbibili. At dahil yan, baka po pumasok pa yung dealer na yan sa anti-fencing law. Kasi baka maya bili ng bili. Tapos galing pala sa hindi mabuti, sasabit po sila sa batas. Pangalawa, kung meron pong mga paglabag sa batas, yung naunang may-ari, at ngayon ay pinagbibili nila yung motor na nagamit sa paglabag sa batas, tungkulin pa rin po yan nung dealer. Malilitaw po na nakagawa po sila ng panlilinlang, estafa, dahil nangako sila na yung bibilhing unit, ginawang Carl Tulfo, po pwedeng gamitin doon sa layuning paggagamitan. Ito hindi po magamit dahil po merong violation. Ang sasagot po dapat yung penalties na yan, yung pong dealer. Yung gusto kasi namin mangyari, no, kanina kasi mukhang very, parang pabagal-bagal ba, patay-patay yung kausap namin kanina doon sa motor trade. Pag dumating yung manager, pagka ganito, yun ang nakakausap namin kanina. Kaya kami tumawag, attorney, para makakuha ng kahit anong clarification kung anong mga posible na paglabag sa batas ng isang dealer na pinapabayaan ng mga papeles ng isang motor kasi sila mismo nagsasabi na hindi nila chine-check. So, nagkakaroon ng problema ngayon sila mismo sa motor trade na dapat bayaran nila yung sinasabing violation. Tama po yun. Dahil kung hindi nila babayaran yan, hindi po nila naganap ang kanilang tungkulin na yung motor na pinagbibili magagamit sa pinaggamitan ng walang suliranin, walang problema. Pinakabababang kaso po dyan, estafa, Artikulo 315 ng Revised Penal Code of the Philippines, na pagka ang isang tao ay nangako na ang kanyang transaksyon, ang kanyang mga kwalifikasyon, ang kanyang pagpapangako ng kanyang mga pinagbibili o ibinibigay sa iba, ay magagamit sa pinaglayo ng gagamitin. At hindi po ito natupad. Estafa po yan. Kuha na namin yung mga very, very vital, no, dun sa mga paglabag ng sinasabing dealer nito. So maraming salamat at magandang umaga po, Attorney Batas. Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Karangalan po ni Batas Mauricio ang makasama sa paglilingkod sa bayan ni Ginoong Ben Tulfo at Ginoong Carl Tulfo. Sir, okay na ba sa iyo nangyari ngayong araw? Sabi nila, tutupad daw sila bukas and makiki-update kami at tatawagan din namin yung mismong opisina para talagang ma-make sure na mabayaran ka. Okay sa'yo? Okay. At dyan tayo nagtatapos sa una nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatakbitag, ilalaban ka at di iiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo. Ako po si Carlito Hernandez ay nagpapasalamat kay Sir Carl Tulfo na tinulong po ang aking problema sa pagpaparehistro ng aking motor. At nagpapasalamat din po ako sa Bitag at sa buong staff ng Bitag na natuluyan na rin na i-rehistro ang aking motor sa LTO. Kaya po ako magpapasalamat sa inyong lahat na bumubuo ng Bitag. Salamat po.